As we turn a new page, it's the perfect time na mag-focus tayo sa ating well-being and set ourselves up for a year of vitality and wellness. Kaya get ready to transform your life and make 2025 your healthiest year yet. Huwag palalampasin ang pagkakataong madagdagan ng inyong kaalaman para mas mapangalagaan pa ang inyong kalusugan. Umpisahan na natin ang programang numero 1, ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ito ang Health at Home. Iwas paputok, iwas disgrasya. Alamin ang safety gabay tips namin sa Lifeline. Stress-free guide para sa mga pets ngayong New Year, abangan sa Power Pause. Easy exercises to burn fat, tutukan sa Fit Zone. Tara tikman ang new healthy delicious recipe na lulutuin natin sa Healthy Bites. At samahan nyo kaming bisitahin ang isang pasyalang perfect for #FamBam. Isang ligtas at malusog na Pilipinas. Samahan niyo po kaming muli sa pagtalakay sa mga usaping pangkalusugan dito sa espesyal na edisyon ng Lifeline. Tuwing December, nagsisimula na ang preparations para sa Pasko at Bagong Taon. And while it's a time of joy and festivities, it's also a period when firecracker-related injuries peak. Kaya mahalagang maging aware tayo at sundin ang mga safety precautions to prevent accidents and injuries. Kaya ngayong umaga, makakasama po natin ang officer in charge ng Bureau of Fire Protection na si Fire Chief Superintendent Jesus Piedad Fernandez upang muling magbigay paalala sa Firecracker Injury Prevention Month. Magandang umaga po, General, and welcome to a Health at Home. Opo, magandang umaga din po sa lahat ng mga viewers at mga listeners po ng program natin. Unahin po natin, General Fernandez, yung mga datos ng firecracker related injuries or incidents natin last year kung ikukumpara po sa mga nakalipas na taon. While the Bureau of Fire Protection is in charge with pre-hospital care, kami rin po kasi yung inatasan ng ating ng batas na magkaroon ng pre-hospital care, yung mga emergency medical services natin. Ang datos po ng Bureau of Fire Protection in totality ng mga injuries ay umaabot po ng 1,200 average per year. Pero ito na po ay halo-halo in terms of fire-related injuries. Pero in specific po sa firecrackers, I think we have about 15 last year na merong incidents of fire injuries na firecrackers ang origin. So, gusto lang natin linawin po, pag pinag-uusapan ng Bureau of Fire, ay hindi lang po firecracker related, kundi po yung sanhirin ng sunog. Opo. In totality po kasi, ang BFP ay mandated to bring the rescue operations po kasi ito. We have ambulances nationwide and our role is to bring the victim to the hospital for hospital care. So ang tinatawag natin doon ay pre-hospital care. So yung total datos po ay nasa DOH or nasa hospital base po yung total na datos. Ini-include na rin po yung mga datos na nanggagaling po sa BFP na dinadala po ng mga ambulansya ng BFP. Ayun. So, balikan lang po natin yung Firecracker Injury Prevention Month, At kasama rin po kayo dito, katuwangan DOH. Ano po ang layunin ng ginagawa po nating Firecracker Injury Prevention Month? Opo, kung natatandaan po natin, merong inisyo ang ating previous president, si President Rodrigo Duterte. Ang tinatawag natin doon ay yung Executive Order 28, wherein he provided regulation on the use of firecrackers. At isa nga ang
BFP na inatasan para magkaroon ng role sa regulation ng firecrackers. At ang aming role po ay fire safety inspection. So prior po yung mga business establishment natin na mayroong related firecracker business, we are conducting inspection to see to it that they conform with the requirements of the fire code. Common na naririnig ko po yung mga ilaw sa Christmas tree or yung mga Christmas lights na dinidisplay Opo. ay prone sa sunog. Baka may paalala po kayo dyan kasi may mga incidents na nasunog yung Christmas tree o yung buong bahay dahil po sa Christmas lights. Opo, ang ina-advise po natin sa ating mga kababayan is that they should purchase their Christmas decor in a legitimate manufacturer. Kasi alam naman natin, the market is free. Everybody can sell anything in the market. We have a DTI that would regulate such. Meron namang tingnan natin kung ang mga imported products natin na galing sa mga Christmas light decoration natin ay dumaan sa process of the ICC, yung mga marking ng DTI natin. Or di kaya dito naman sa locally manufactured products natin na Christmas light ay may mga PS mark. Although kami yung nagre-responde rito, pero yung regulation of that product is within the ambit of the Department of Trade and Industry. And we closely monitor each other naman during the time na nagkakandak kami ng fire safety inspection. We report to them and then doon natin siya makikita na mga illegal kung hindi nga dumaan sa mga ganong process. Usually nga po, no, ang mga nasusunog ay yung mga hindi kalidad Opo, o mababa po yung quality. And yung iba po yung pagkasunod-sunod ng saksak. Di ba parang may sinasabi kayo hanggang 3 Christmas lights lang or ilang watts lang. Yung pwede yung sunod-sunod. Opo, yun din ang ang mga sanhi. Siyempre, during the time of this Christmas, there is an increased use of electricity. Hindi na nila namalayan na yung saksakan pala ay pinagkumpul-kumpul na yung mga Christmas lights, mga gamit na electric fan, siyempre mga gamit na pang mga decor nila doon, which cause a short circuit to the electricity system nila. At ang byproduct po kasi ng short circuit ay sunog eh. So we cannot go away with that. It's always a related, kumbaga mag-asawa yan eh. Pag nag-short circuit, ang kapalit nun ay sunog talaga. Mapunta naman po tayo muli dito sa mga common injuries na natatamo po kapag bagong taon. Ano po yung mga namomonitor ninyo sa BFP na nagiging sanhi nitong mga injuries dahil po sa mga paputok? Opo, kami rin po kasi ang responding unit sa mga injured person. At syempre dahil nga paputok ito at syempre ang ginagamit nila ay kamay, yung kamay talaga yung nauunang na injury. Opo. Although may mga instances naman nag-responde kami na other parts of the limb na puputukan. Say for example, pag binitawan, nalagay sa paa or di kaya other parts of the body. But most commonly, ang talagang na i-injure ay yung kamay nila. Okay, so paano po natin mapipigilan ng mga ganitong klase ng aksidente? Siyempre, unang-una, wag tayo magpaputok. Sana, ideally. Opo. Pero kung hindi po may iwasan, ano po ang advice ninyo? Ang approach ng ating gobyerno ay whole of government approach. Hindi lang naman kami BFP, whole of government approach. Andyan ang ating Philippine National Police, ang DOH. Recently nga nagkaroon kami ng Ligtas Christmas campaign with DOH at ito nga ay na-launch sa Mandaluyong City with doon kasi yung DOH regional office. At there are alternatives naman na sinasabi ng ating DOH for yung sound generation kasi yun lang naman ang gusto ng tao mag-ingay during that time. At pinopromote nga nila yung mga torotot, yung mga iba't ibang mode na pag-iingay instead of the paputok. Bilang panghuli na lang po, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood po sa atin ngayon dito sa Health at Home, lalo na yung mga pamilya. Baka may panghuling paalala pa po kayo sa kanila at sakaling merong mangyaring mga insidente. Saan po sila pwedeng tumawag para makaresponde po ang Bureau of Fire Protection? Meron tayong national hotline. We have the 911 national
hotline po. At yun nga po ay ina-advise natin ang ating mga kababayan na kung may mga insidente ng sunog, ay kailangan talaga nilang i-report sa pinakamalapit na fire station. May mga mode na kasi ngayon ng pagre-report eh. Meron through application, meron through voice, meron to social media. So may mga ano na kami, mode na gano'n na to receive information regarding any incidents. At ina-encourage namin ang ating mga kababayan na talagang within this season ay mapagmatsyag, tignan nilang mabuti. They have to look into the safety of their household because sila naman po talaga yung nakakaalam kung paano i-prevent ito. So, yun na lang po yung Maraming salamat po sa inyo, General Jesus Fernandez. Okay, maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. At sana nga po through this campaign, we hope na mabawasan pa ang bilang ng nadidisgrasya po dahil sa paputok at sa mga sunog. Sama-sama po nating siguruhin ang masayang pagsalubong sa bagong taon. Hello pet lovers! Malapit na naman ang pagdiriwang ng bagong taon. At habang tayo ay abala sa paghahanda ng masasarap na pagkain at pag-abang sa makukulay na fireworks, huwag nating kalimutan ang ating mga fur babies. Para sa ating mga alagang hayop, ang bagong taon ay maaaring magdulot ng matinding stress dahil sa ingay ng paputok. Pero huwag mag-alala, narito kami para magbigay ng tips kung paano maiiwasan ang stress sa ating mga alaga dito sa Power Paws. Tuwing bagong taon, tradisyon na sa atin ang lumikha ng ingay. Mula sa pagpapaputok hanggang sa paggamit ng turotot at tambol. The more na maingay, the more na makakapagtaboy ng bad spirits, ika nga nila. Pero ayon kay Dr. Harry Cuenca, ang ingay mula sa mga ito, lalo sa paputok, ay maaaring magdulot ng stress at anxiety sa ating mga alagang hayop. Alam naman po natin na yung mga alaga po nating hayop ay malalakas po ang pandinig. So, sa lakas po ng paputok at sa pagbiglaang sabog nito, sila po ay nagugulat at natatakot. Tapos, nagdudulot na po ito ng anxiety at stress sa kanila. Ang labis na stress ay maaaring makaapekto sa physical at behavioral aspect ng isang hayop. Kaya dapat bantayan ang mga karaniwang senyales ng stress. Humihina or walang ganang kumain, tapos shivering or nanginginig, o kaya naman din is restless or hindi po mapakali. Then yung iba naman po ay iba na po yung paghingal or iba na po yung breathing nila. Tapos yung iba din naman po ay may vocalizing or whining. Ito po yung gumagawa ng pag-iyak na tunog kasi natatakot sila. Kapag siguro sila yung medyo iba na po yung hingal or hirap na po silang huminga, dulot ng sobra-sobrang stress or mataas na level anxiety, maaari kasi magdulot ito ng cardiac arrest or atake sa puso. Pagka ganon, wala pong first aid para dito. Best po talaga itakbo agad sa vet na bukas sa mga oras or panahon na yun. At para maiwasan iyon, narito ang ilang tips kung paano natin mapapakalma o at least mapapababa ang tsansa ng stress sa ating mga alaga tuwing New Year. Siguraduhin lang po yung mga alaga po nating hayop ay ipapasok po natin sa loob ng bahay. Tapos, mabuti din na kung meron po tayong air diffuser, yung gumamit po tayo ng calming scent or yung calming scent po, tapos para makatulong po sa kanila yun pampakalma. Sarado po natin mabuti yung bintana at pinto, tapos ilagay po natin sila sa lugar sa loob ng bahay kung saan po yung mas less yung impact ng paputok. Iba po CR, yung iba basta yung medyo sulok ng bahay. Tapos, mabuti din na buksan po natin yung TV o radyo, lakasan po natin yung volume, makakatulong yung para mabawasan yung impact ng paputok. Actually, may mga product naman, may mga pagkain, formulated food, may gamot din naman po na pinapainom, meron din pong topical.
Sa formulated food po, siguro ang recommended ko po for the cats, kasi sa cats lang siya, yung Royal Canin na may label na Calm. Tapos po, sa gamot naman po, available sa mga vet clinics or siguro pet shop din, na yung Calmex from Vet Plus. Sa aso po, tablet yun. Sa pusa naman po, oral liquid siya. Tapos for topical po, yung pinapahid lang, tested and proven na rin po siya from Matenara na ang label po niya is positive pouch or yung carefree na roll-on. Yung po yung ilalagay nyo muna, hindi siya directly ilalagay sa pusa or aso. Ilagay nyo muna sa kamay nyo, i-spread or rub nyo muna bago nyo i-rub sa tenga nila. Tapos yung scent nun is maaamoy nila at makakatulong sila kumalma. Ang pinaka-best advice ko po dyan is make sure lang po kasama po natin or katabi po natin sa loob ng bahay or sa loob ng kwarto yung mga alagang hayop. Malaking bagay po kasi sa kanila na nakikita po nila yung trusted person nila or yung pet owners nila. Nakakatulong po yung kumalma sila kasi nararamdaman po nila na napoprotektahan sila. Dagdag pa, hanggat maaari, iwasang ilabas ang inyong alaga tuwing New Year's Eve upang maiwasan ang aksidente at pagkawala. Siguraduhin secure ang inyong bakuran o kwarto upang hindi sila madaling makatakas. Maaaring lagyan ng identification tags o microchip ang inyong alaga para may pagkakakilanlan ito kung sakaling sila ay mawala. Best pa din sa mga fur parents or pet owners o siguro sa lahat na lang po ng tao na maigi po, wag na lang po tayo magpaputok. Siguro gumamit na po tayo alternative like mag-light show or kaya naman magtorotot or magpatugtog na lang ng malakas sa radyo sa labas ng mga party song. Mas okay po kasi yun, mas safe na sa pet, ganun din po sa tao. Ang pagsalubong sa bagong taon ay dapat maging masaya at ligtas. Hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa ating mga mahal na alagang hayop. Sa pamamagitan ng tamang stress management, mapapangalagaan natin ang kanilang kalusugan. Mamaya, abangan ang easy tricks and exercise to burn fat na ituturo namin dito lang sa programang Bida ang Kalusugan Mo at ng inyong pets. Health at Home. Ready ka na ba sa journey mo to a healthier, fitter you? Let's make fitness fun and accessible with some easy tricks and exercises na swak sa daily routine mo. Dito sa Fit Zone, we'll share simple yet effective ways para matulungan kang mag-burn ng fat at achieve your fitness goals. Kaya, let's get fit together! Salamat Ninya, dahil holiday season na naman at kaliwat kanan ng mga kainan, nandito ako para turuan kayo ng mga ilang exercises para mabawasan ang ating mga sobrang kinain nitong nakaraan. Okay, ang unang exercise na ituturo ko sa inyo ay ang clap under the leg. So, wala tayong masyadong gagamitin na props or any weights. Ang kailangan ay properly attire tayo para pang workout. Gawin na natin ang clap under the leg. Una, konting wide lang ng stance natin. Tataas natin ang ating knee. Parang pumapalakpak sa ilalim. Yan. So gagawin natin ito ng 10 to 15 reps. So sa right side muna. So parang pumapalakpak lang tayo. Tapos sa kabila naman. Gawin lang ito ng gawin natin ito 3 sets at pwede tayong mag-increase kada set. So for example, ang unang set natin is 15 reps, second set is 20 reps, at ang third set natin is 25 or 30 reps. Ang next naman natin ay ang same side knee raises. So ang gagawin lang natin is ganun lang din, medyo wide ang stance ng onte, tataas lang natin.
Sa kaliwa naman. Gawin lang natin ito ng 10 to 15 reps. Sa second set, pwede nyong gawing 15 to 20 reps. At sa last set naman ay pwede nyong gawing 25 hanggang 30 reps. Ang ating third exercise naman ay ang cross-body knee raises. So, ang gagawin naman natin ay same dun sa pangalawang ginawa natin, pero yung elbow natin at yung knees natin kailangan magtagpo. So, gawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So gagawin lang din katulad ng mga nauna natin, gagawin natin ito 10 to 15 reps, 15 to 20 reps, at 20 to 25 reps. Okay, ang ating pang-apat na workout ay ang knee raises press down. So katulad ng ating unang ginawa, na katulad ng underleg, ito naman, dalawang kamay, ganyan, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa kaliwa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gawin ulit ito ng 10 to 15 reps, 15 to 20 reps, at 20 to 25 reps. Para naman sa ating last workout, medyo challenging ito pero mas malaking may tutulong nito sa ating abs workout. Ngayon, kailangan natin ng sturdy na upuan at ang gagawin po natin ay ang crunches with Russian twist. So, una, kailangan flat and sturdy. So, hawak kayo sa likod. Tatlong, 1, 2, 3. So, ang Russian twist naman, bitaw kayo ng hawak and side, side, side. So, gagawin natin siya ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kabila. 1, 2, 3. So gagawin po natin siya. Kung kaya nyo po, 5 to 10 reps. So ang isang set po kasi niya is 1 count is 1, 2, 3. Left, 1, 2, 3. Right, 1, 2, 3. Makakatulong siya sa ating core and sa oblique or yung side na side core ng ating katawan. So gagawin natin ulit siya ng 3 set. 5 to 8, 8 to 10, and 10 to 15. Kung wala naman kayong upuan, pwede kayong gumamit ng lapag or mag-floor mat kayo sa sahig at dun yung gawin ng exercise. And that's it. Di ba kayang-kaya nyong gawin sa inyong mga tahanan? Back to you, Ninya. Mamaya sa ating Healthy Bites, abangan ang isa na namang masustansyang recipe na isi-share namin dito lang sa programang Bida ang Kalusugan Mo. Health at Home. Nagbabalik pong muli ang Health at Home. Looking for a healthy recipe to kickstart your journey to better health? Ibabahagi ko ngayon ang simple and nutritious recipe na madaling gawin at perfect sa lifestyle mo. Kaya halika na at sama-sama nating alamin ang dish na good for your body dito lang sa Healthy Bites. Thank you, Ninya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Chef Vic. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng easy and healthy recipe na swak for the whole family. At ito po ang Morning Glory with tofu. First po, i-preheat natin ang pan. Pag na-preheat na po ang pan, oil,
add garlic and onion. I-stir lang natin siya, hindi natin siya i-golden brown. Add yung tangkay ng kangkong. Stir. Pag na-stir na siya, add na natin ang homemade Thai oyster. Then, mag-add tayo ng water. Hintayin lang po natin maluto ang tangkay ng kangkong. Pag luto na po ang tangkay ng kangkong, pwede na po natin na-add ang ating dahon ng kangkong. Stir. At ito na po, Morning Glory with tofu. Mag-start na tayo sa plating. At ito na po ang ating Morning Glory with tofu. Easy, pwede nyo gawin sa inyong bahay. Ako po si Chef Vic. Back to you, Ninya. Up next, samahan niyo kaming bisitahin ang isang pasyalang perfect for #FamBam. Abangan yan sa programa kung saan ang kalusugan ng pamilyang Pilipino ang aming priority. Health at home. Relaxing getaway na perfect for cat lovers ba ang hanap mo? Naku, may magandang pasyalan tayong bibisitahin ngayon. It's surely one of the best family and pet-friendly destinations na siguradong mag-e-enjoy kayo. Kaya get ready to visit this cat cafe dito sa #FamBam. Bisitahin natin ngayong Sabado ang isang perfect pet grooming and cafe sa Marikina na kung saan habang naghihintay sa inyong pets to be groomed, you can enjoy your favorite coffee and pastries in their cafe. Nag-umpisang mag-alaga sina Joshua at Hiro ng pusa noong pandemic hanggang sa tuluyan na silang mapamahal sa mga pusa. Kaya doon na nila naisipan na magtayo ng isang cafe where others can enjoy the company of their cats. It started with us kasi pets lang muna ng cats. Muna isa lang siya nung pandemic. And then bawal kasi dog dun sa place namin, maingay. So I tried a cat. And then I introduced the cat to him. And then siya, na-in-love din siya sa cats. And then eventually, when medyo wala ng pandemic, we thought of starting a cafe with cats in them na sila yung alaga namin. Kasi para ma-share din namin sa community na ito yung mga ginagawa namin. Sa kabuuan, mayroon silang 30 British short and long hair cats at 10 roon ay nasa kanilang cafe. Ang cozy at inviting feels ng cat cafe na ito ay sakto sa mga cat lovers. Ang lugar ay mayroong modern at homey vibe na talagang nagpapakalma at nagpapasaya, hindi lamang sa mga pusa, kundi maging sa mga bisita. Gusto rin namin yung medyo smaller space para whenever people would come there, talagang interactive. And it feels malapit. exclusive, di ba? Kasi yung ibang places, sometimes they hide, sometimes they're above, hindi mo na maabot. Gusto namin talagang ma-interact with the cats. Bukod sa cafe, sila ay mayroong iba't ibang grooming services para sa inyong mga pet. Mula sa basic grooming tulad ng shampooing at blow drying hanggang sa haircuts, nail trims at ear cleaning, siguradong alaga at komportable ang iyong mga pusa sa kanilang mga skilled groomers. Sa katunayan, marami silang naiuwing awards and recognition sa first international cat shows dito sa Pilipinas. We decided na daming demand for
for cat shows, dog shows na kami mag-groom since we're also title holders internationally. Para mapanatiling safe ang bawat pusa sa kanilang cafe, may mga house rules sila na dapat sundin ng mga customers. Ilan dito ang pag-iwas sa paggamit ng flash sa pagpipicture, pag-iingay, paghuhugas ng kamay at iba pa. Ang pet grooming and cafe na ito ay perfect sa mga cat and pet lovers. Ang positibong atmosphere, masasarap na pagkain at cute na mga pusa ay siguradong pupuntahan nyo rito. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng unique at relaxing na experience, bisitahin na ito, dala ang iyong kaibigan, pamilya at mag-enjoy sa kakaibang bonding experience kasama ang mga pusa. You've taken the first step towards a healthier and happier new year. Sana marami kayong natutunan at na-inspire sa health contents namin. Tandaan, ang healthy lifestyle ay hindi lang pang New Year resolution, kundi pang habang buhay na commitment. Kaya samahan niyo kami throughout the year as we continue to bring you more tips, exercises, and healthy recipes to keep you on track. Cheers to a fantastic and fit year ahead. Ako po si Nina Corpus Rodriguez, isang wifey at mommy ang inyong kaagapay sa mga impormasyong pangkalusugan. Ito ang Health at Home.